Pag-usapan natin ang patungkol sa pag-volunteer nitong si Diablo na siya na daw ang bahala kay Vega at ang pag-decline dito nitong si Benimaru. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon, nasa may floor 60 na itong sila Vega. Pero wala nga dito itong si Gadra. Kaya ang boss dito ngayon ang Demon Colossus. Isa daw itong violence device na nag-unleash ng overwhelming force of destruction. Kapag binigyan ito ng order na i-eliminate ang mga intruders, inimodify daw ito nitong si Gadra. At dahil doon, equip na ito ngayon ng iba't ibang mga weapons. Kung mga adventurers lang daw ang lalaban dito, talagang hindi nila ito kakayanin. Pero since itong sila Dino nga ang mga invaders, isa lang itong malaking obstacle para sa kanila. Sabi nitong si Dino, kinakabahan daw siya. Ang lakas din daw pala nitong Demon Colossus. Pero nagtanong itong si Gracia kung bakit daw naging light particle ito nung natalo na nila. Ibig sabihin daw ba nun, babalik pa rin ito mamaya. Pero nag-reply itong si Mai Furuki sa mga ito, na of course hindi daw ata, kasi golem lang naman daw ito at hindi naman ito monster na buhay. Pero hindi sure dito itong sila Dino. At sabi nga nitong si Dino, wag daw sila magpakakampante kasi possible daw ang kahit na ano sa may loob ng labyrinth na ito. Pero nag-reply uli itong si Mai na kahit naman daw bumalik itong Demon Colossus hindi naman daw sila nito kayang talunin. Kayang-kaya naman talaga nila itong golem. Pero medyo time consuming kasi ito para sa kanila. Para kay Dino, napaka-unreasonable daw na ma-resurrect ng isang golem. Pero nung naalala niya daw ang evil smile nitong si Ramirez, parang hindi daw pala yun imposible. Kasi naalala niya rin ang mga halimaw na scientist nitong Tempest, kung saan napakagaling nitong mga ito pagdating nga sa may research. Ito daw pinapangunahan nitong si Rimuru. Kasama dito itong si Gadra, mga vampires, itong si Kaijin at ang kanyang dear boss na si Vesta. Marami pa dito mga researchers. Last time daw hindi pa nagwo-work ang resurrection nitong Demon Colossus. Pero ngayon mukhang successful na daw ata itong research na ito. Kasi araw-araw daw malaki ang improvement na nakukuha ng mga scientists na ito. Maging itong si Ramirez daw isang dangerous researcher din. Walang malakas na power ngayon itong si Ramirez para maging isang malaking threat. Pero ang kanyang brain power daw ang kanyang pinakamalakas na weapon. Although itong si Ramirez daw merong goofy na behavior at weak na appearance, threat pa rin daw talaga ito sa kanila. Kasi ito daw ang dahilan kung bakit naging napaka-impregnable nitong labyrinth na ito in just a very short period of time. Kaya gusto na talagang umuwi nitong si Dino ngayon. At ngayon, tama nga ang hinala nitong si Dino. Kasi once again, nakatapat uli nila itong Demon Colossus. Kaya nakakapag-resurrect nga talaga ito. Napaka-messy ng floor nang dahil sa may Demon Colossus. Kung ano-ano ang mga weapons na ini-utilize nito. Meron itong mga laser beams, missiles at iba pa mga projectiles na capable na tunawin ang dingding mismo. Gumagamit daw ito ng unquenchable na fire thermic plasma. Hirap na hirap itong si Dino na lumaban sa may golem na ito. Nagkakaroon itong si Dino ngayon ng trauma kay Ramirez kasi dati pala itong si Dino ang ginawa nilang test subject na lalaban sa mga bagong develop na weapons. Hindi naman daw ganun kalital ang atake ng Demon Colossus kasi nga malalakas naman itong mga members ng team nila. Hindi sila mamamatay kahit natamaan sila ng direct hit. Pero since kanina pa nga nila ito nilalabanan, nagbibuild sila ng fatigue. Napapagod ang kanilang mga bodies at nagtetake rin ito ng toll sa kanilang mental health. Kasi parang hindi nga namamatay itong Demon Colossus na ito. Kahit matalo nila ito, nagre-resurrect lang. Wala rin magagamit na barrier itong sila Dino para kahit papaano makapagpahinga sila at hindi nila ito kailangan na labanan. Kasi iba-iba nga ang mga weapons na ini-utilize nitong Demon Colossus. Kaya imposible sa isang barrier lang na ma-nullify ang lahat ng effects ng kanyang mga atake. Tapos tuwing natatalo nga nila ito, bumabalik ito ng fresh as new. Kaya talagang hirap na hirap silang talunin ito. Pero hindi pa yun ang malala. Kasi kanina isang golem lang itong nakakatapat nila. Pero ngayon mas marami na itong mga golems na ito.
dito. Ito pala bagong models na iprinototype nitong si Ramirez. Napasabi na lang itong si Dino na hinaharas daw talaga siya nitong si Ramirez dito. Sobrang tagal nila itong nilalabanan at pagod na pagod talaga sila. Pero eventually, tumigil rin ang pagre-resurrect nitong mga golems. Sabi nitong si Dino mabuti na lang daw at mukhang naubusan na ito ng supplies. And by this, I think ay mana ang tinutukoy dito. Kasi syempre, hindi naman basta-basta na magre-resurrect yung mga golem. Kailangan nun ng resources. At ngayon nga, wala naman dito itong si Veldora para supplyan ng magicules itong si Ramirez. So, kahit nga na matagal pinahirapan itong mga golem na ito, itong team nitong sila Dino, natapos rin itong pagpapahirap sa kanila. 3 hours pala nilang nilabanan ng straight itong mga golems. Pero mabuti na lang daw at ngayon wala nang sign na magre-resurrect pa sila. Pati pala yung mga bala na katulad ng missiles at mga bullets. Hindi pala unlimited itong supply nitong mga ito. Kaya hindi rin sila nai-regenerate. Nagpasalamat itong si Dino kay Mai Furuki kasi naging napakalaking tulong daw nitong ability nito sa kanila naging laban. Inililipat sila nito from time to time. Kung wala daw itong si Mai Furuki dito, baka daw mas lalong napatagal itong kanilang battle. Nag-reply naman itong si Mai Furuki sa kanya na kaya daw nila nalampasan yon dahil sa may precise instructions nitong si Dino-san sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.